So guys, ay meron daily season and explain ko sa inyo yung code ko and tara. So unang gagawin guys is that may nakadalo tayo ng Laravel, CMD, tas mga composer nyo kompleto dapat yan, tas sump nyo pre. Tapos para mapagana natin yung code is pupunta muna tayo sa CMD, i-ano natin yun, ipaprompt natin siya. So una i-ano nyo muna yung kung saan nakalagay yung file nyo. Sa akin dito nakalagay CD nyo lang yan, alam nyo na yan guys. Tapos pag nakalagay na sa ano kung ano yung pangalan ng file nyo sa MPOS inventory. So pag ganun na kayo guys is PHP PHP artisan serve nyo para mapagana nyo yung magbibigay siya ng HTTPS yung number nun guys para maparun nyo sa Chrome PHP. So wait lang nyo guys. So habang wini-wait nyo yun guys, yan na, ito kakopy nyo yan, HTTPS, tapos ito type nyo, ito na, meron na ako dito. So type nyo yan, yung number lang guys, o kaya yung kasama nyo na yan, tapos lalabas na yung system nyo. So ang system namin is welcome to POS in inventory. Ito yung pinapagawa ni sir. So ang una natin gagawin is login. Ituturo sa inyo yung mga bawat buttons and tabs dito. So kung wala muna kayong gawat, gawa muna tayo sa register. So lagay nyo yung full name nyo. So lagay ko sa akin is Aaron Dale. Season. Tapos email nyo, kahit ano email nyo guys. So ilalagay ko lang is season 11. Password nyo, anong password gusto nyo. So pag naka-register na tayo guys, papasok na tayo. So ang una natin makikita dito is dashboard. Diyan nyo makikita yung mga total sales, total products, kung ilang products na yung na-add nyo, total users, dalawa na yung users, total logs, yung mga logs. So punta tayo sa users, all users. Dito nyo makikita kung sino yung mga nag-login. So ayan, pwede nyo silang i-deactivate and activate. Pwede nyo edit. So pwede nyo edit yan guys. So pwede nyo ring deactivate. Kasi ito naman pwede nyo i-delete yung account. Tapos pwede nyo rin siya mag-search. Lalabas yan guys. So pangalawang tab na sa users is add users. Pwede kang gumawa ng user kahit nakalagin ka na. So ayun. So sa pangalawang tab natin is products. Ang una is all products. Dito yung mga products nyo guys. Kung ano yung mga naka-product, dito yung number, pang number ng product nyo, yung unit, tas yung pangalan ng product, ang price nyo, kung ano yung magkano nyo nabili, tas dito magkano nyo ibibenta, quantity, category, status kung na-activate o ano. Pwede nyo rin yan edit guys. Yan, para kung pwede nyo gusto nyo edit. Tapos pwede nyo deactivate. Pwede nyo rin i-delete yan guys. Tapos dito naman tayo sa add product. Katulad lang kanina, pwede din mag-add. So yan.
Tapos pwede rin kayo maglagay ng picture dito guys. So yan. Yun tayo sa sales. Ito yung may sales guys. Ito yung kung ano yung mga naging report sa sales natin, sa mga nabenta, kung kailan, anong date. Nangyari ngayon, ayan, may nabenta tayo sa 180 pesos. Nakikita yan guys, 185 pesos. Puro pandesal. Ito lang yung nababenta guys. Ito yung sales report. So pang ano yung pang 5 nating tab is logs. Yung mga sino yung mga nag-login, kailan, anong oras, yan, kung anong laptop. Pwede nyo makita yan guys kung anong laptop. So sa reports naman tayo is item sales report, fast moving products, expired products, near to expire products, product inventory. So pwede tayo sa item sales. Item sales report ay yung mga nabenta, kung ano yung mga nabenta na. Tsaka nandyan din yung quantity, yung ilan yung mga nabenta. Fast moving products, yung mga mabilis mabenta. Tapos yung ito naman guys, yung expiration. Kung mas malapit mag-expire, mag-a-appear yan dyan. So itong product inventory, yung inventory, stocks, expiration date. Kung malapit na yung mag-expire, dito yung pupuntahin sa near expiry. So yun. So pagka logout naman, magla-logout kayo, pwede nyo ibahin yung profile nyo guys. Pwede din kayo mag-iba ng ano, picture. So pagka logout nyo, yan, pwede kayo mag-login. Makapag-login tayo kanina. Tapos pwede rin kayo mag-register. Pwede rin kayong, kung gusto nyo, kung customers naman kayo, kung consumers kayo, is may ano din dito, go to shop. So nilagyan natin yan. Yan, ito yung shop natin, ordering system natin guys. Nakalagay dyan kung pwede ka mag-search ng products, pandesal. So ang natin dito is paano pwede tayo mag-add, kunyari tatlo bibil natin para sa pamilya, add to cart natin tol. Tapos yan, pwede mo rin ibahin yung quantity kung nagbago kami, nagpasabay sa'yo. So ayan yung total amount is, if mas mababa yung nabigay mong pera, if you may mag-send na message na hindi pwede, bawal. So pag binigay mo sa sakto or may may sukli, is mag-ano siya, gagawa siya ng PDF. Automatic yan guys. May PDF yan, pupunta yan sa file nyo kung ano yung receipt nyo. So pwede nyo yung print yan guys kung malakas kayo. Tapos yun lang guys. Gusto nyo i-back, pwede na kayo mag-back. Yung ano naman natin ganyan guys is sa code naman. I-ano natin tong code. So ang pinili ko is POS code. I-explain ko part by part para maintindihan yung para sa itong mga code. So dito tayo sa bandang ano, sa tawag dito, sa ano na to, sa may container na to. Sa container na to is naglalaman siya ng para sa search product, sa ano niya, para mag-process yung pag-search mo yung product sa POS is magse-search, lalabas siya doon yung mga quantity, yung price, yun, para sa ganyan yun yung container. Tapos dito naman guys is itong cart, itong container na to is para sa cart nyo. Lalabas yung search, ay pag in-add to cart nyo yung product na ano nyo is add to cart,
Tas pag pinindot nyo ba na pinindot, magdadagdag yung price. Tapos siya rin yung ano ng para mag-print yung checkout nyo, yung nangyari kanina sa PDF. So dito naman sa JavaScript nya is ito yung nagpapaano para sa search to, at saka sa add ng mga product nya. So yun lang guys.